The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka! Good morning, Ted. Mabuhay. Mabuhay ka, Cha. Good morning, everyone. Magandang umaga po. Good morning, Pastor! Ngayon ay bisperas na ng Bisperas na po ng bisperas ng Biyernes. Grabe, ang excited! Bisperas ng Wednesday pa lang. Happy Bukas po, Tuesday! bisperas na po ng... Webes. Ng Webes. Oo. Okay. Sige, Pastor. so Mama Del Macarandan, ito na po ang ating inaabangan, ang aral na nanggagaling kay Brad Jeff. Yes, Brad Ted, kahapon sinabi natin na mahalaga po yung workplace is a place of worship. Hindi po yan segregation. Pag linggo, nasisimba sa trabaho, ako na on my own. Now, paano po ba natin mag-glorify si Lord sa workplace? Ayan. Minsan po may temptation yung pwede na yan. Hindi naman malalaman yan ni boss. Or minsan sasabi natin, ganito na talaga sistema dito, sumali ka na lang. Minsan, hindi malaking korupsyon ang issue. Minsan maliit lang, nasisimula. Minsan pabarya-barya lang sa petty cash. Minsan half-truth lang yung report mo. Or minsan we're cutting corners. Small lies, small compromises. Alam nyo po, naglumalaki yan. Because integrity po starts dun sa mga maliliit na test. Sabi po sa Kawikaan 10:9, ang topic po natin ngayon ay integridad. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Sabi rin po rito, eventually it will be exposed. So pag sinabi po nating integridad, ibig po sabihin mo yan, it's whole, yung kabuuan. Hindi pwedeng may integridad ka rito sa isang area ng trabaho mo, wala. Yan po ay kabuuan. Integrity means consistency po sa private and even sa public. Magandang ehemplo po si Joseph, yung nasa Biblia po, no? Nung napanood niyo yung Prince of Egypt, hindi naman po siya nagsimulang prinsipe, siya binenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin sa Egypt. At siya po'y namuhay bilang kasambahay, katulong o servant po nung panahon na yon sa bahay ni Potiphar. Walang CCTV, walang HR, walang accountability partner to. And then siya po ay nilulur nung misis nung amo niya para gumawa ng hindi karapat-dapat gawin. Okay? Pero tinanggihan niya to because integrity is not about reputation, it's about conviction. Araw-gabi, iniimbitahan siya nitong asawa na to. Hindi po niya ginagawa dahil sabi niya kahit wala ang amo kong lalaki, pinagkatiwala ang lahat except ikaw na misis niya. So pag tinignan niyo po, integrity often cost you. Kasi po, siya'y kinasuhan na itong misis ng false accusation, of course, at siya po'y nakulong. Alam niyo yon? Ikaw na nga hindi nandaya, ikaw pa itong nalulugi, ikaw pa itong hindi na-promote, you refuse to join gossiper, ikaw pa ngayon itong na-isolate. Alam niyo po yon, integrity may cost you temporarily, but compromise cost you permanently. So, okay lang po mawala ng oportunidad dahil ginawa mo yung tama, kesa naman nag-compromise ka sa mali at habang buhay mong pagsisisihan. Pangatlo po, as we end, integrity is rewarded. Alam niyo po ito si Joseph, nakulong, okay? Nang wala namang basihan. And then pagkakulong sa kanya, hindi pa siya pinanigan ng taong tinulungan niya sa kulungan. Until such time, dahil siya nakapag-interpret ng dream, nakarating po ron sa Pharaoh, and the rest is history. Pinatawag siya, na-interpret niya yung dream. He became the second most powerful man sa buong Ehipto. Kaya pag tininan niyo po, God may allow your integrity to be tested before it can be trusted. Believe me, maliliit po na compromise, matetest ka sa malalaki, babagsak yan. Pero pag naipasa mo yung maliliit na kompromiso, na pagtagumpayan mo ito, na pag ikaw po ay tama ang ginawa mo, you will be trusted for life. So again, meron ba mga kompromiso tayong ginagawa sa trabaho? Nag-uwi ka ba ng coupon ba? Baka yan lang, matest ka na. Pangalawa, yung boss mo, pag umalis, same pa rin ba yung behavior mo pag wala yung mga boss natin? So, gusto ko lang kayong encourage, yung workplace po can be a place of worship if we have integrity. Yung character po kahit walang nakatingin. Kawikaan 10:9, may kapayapaan ng taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Tayo po'y manalangin. Panginoon, minsan Lord, may mga justification kami sa mga kompromiso namin. Tagal ko na rito, hindi lumalaki sweldo ko. Mangupit na nga ako sa kumpanya. Mayaman na may kumpanya, hindi naman nila makikita kahit ganito, ganyan. So Lord, tulungan mo kami Lord God na kahit wala nakakakita, wala nakatingin, gawin namin yung tama.
Because Lord, ikaw ay ultimately nakikita ang lahat ng galawan namin. So tulungan mo kami, Lord God, mapanlabanan ng mga temptasyon para mandaya, manggulang, 2 oras na yosi break. Lord, tulungan mo kami maging patas dahil eventually i-reward mo ang mga ito kahit hindi kami nakikita ng aming amo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Sa mensahe muli namin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, ito po ang aming gabay at patnubay. Salamat, Lord, sa segment na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad at ang lahat na nakikinig sa amin na ito po ang inaabangan sa aming programa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Salamat na marami sa muling paalaala. Mabuhay ka. Alright, Brad. So, bukas nga po ay Miyerkules na. At sana nga po, matapos ng maaga at di na ho magtuloy-tuloy pa, matuldo ka na itong problema diyan po sa gitnang silangan at sa 50 panig ng mundo ngayon na ito at ito ang nangyayari. Brad, ewan ko na lang. Patuloy namin pinagdadasal, Brad Ted. Marami tayong mga church member at kababayan din na nandun. May mga bagay na minsan din natin maintindihan. Correct. Ano ba ang habol nila? Okay. Sige. So, Brad, kamusta ang birthday ng sisterhood mo? Okay naman, na-advance na namin na celebrate ng linggo, kaya para naman sa mga kamag-anakan niya sa kabilang partido kahapon. So, Okay. Sige. So, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. At yan nga po ang inaabangan na marami po sa ating nakapakinig, hindi ho umaalis ng kotse hanggat hindi napapakinggan ang The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!